Sa puso ng Bicol, sa lalawigan ng Albay, nakatindig ang isang kagilagilalas na tanawin. Isa sa mga pinakakilalang bulkan sa buong mundo, hindi lang dahil sa kanyang perpektong hugis, kundi sa mga kwento, alamat, at kasaysayan na nakapalibot sa kanya. Sa kasaysayan, ilang beses na nagpamalas ng galit ang Mayon. Noong 1814 sa pagsabog ng Mayon Volcano, natabunan ng lava at abo ang buong bayan ng Cagsawa. Mayon is the Philippines' most active volcano. Most destructive eruption ng Mayon ang pagsabog nito noong February 1, 1814. Mula taong 1616, mahigit 50 beses nang pumutok ang bulkang Mayon. Ang pinakamatindi sa lahat ay ang pagsabog noong February 1, 1814 kung saan natabunan ng lava at abo ang bayan ng Cagsawa at humigit kumulang na 1,200 na katao ang nasawi. Hanggang ngayon, ang Cagsawa ruins ay simbolo ng trahedya at lakas ng bulkan. Ngunit hindi lang kasaysayan ng trahedya ang hatid ng Mayon. Ayon sa alamat, siya ay si Daragang Magayon, isang dalagang ubod ng ganda na namatay upang hindi ipakasal sa lalaking hindi niya mahal. Mula sa kanyang libingan, sinasabing umusbong ang bulkan bilang simbolo ng kanyang wagas na pag-ibig. Kaya raw perpekto ang hugis ng bulkan ay dahil ito ang imahen ng kanyang kagandahan. Si Pagtuga, nanliligaw kay Magayon pero hindi niya gusto. Pero si Magayon, may iba siyang gusto, si Panganoron. Nakarating sa kabilang tribo na ikakasala si Daragang Magayon. So nagkaroon na ng labanan doon. Sa gitna ng labanan, ang napatay si Daragang Magayon. Nilibing siya sa isang lugar. Makalipas ng ilang araw, napansin nila parang may tumutubo doon na mga anyong lupa hanggang sa tumaas to ng tumaas. Kung saan siya inilibing, tumaas yung lupa, naging bulkan na siya. Oo. Hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataong masilayan ang buong anyo ni Mayon. Sinasabing siya'y nahihiya at nagtatago sa mga ulap kung masasama ang puso ng mga tumitingin. Ngunit sa mga may mabuting kalooban, buong buo siyang nagpapakita, kasing ganda ng isang dalagang umiibig. Ang bulkang Mayon ay higit pa sa isang tanawin. Isa siyang buhay na alamat, isang reyna ng kalikasan na bumabalot sa atin ng takot at paghanga. Sa kanyang katahimikan o galit, siya ay paalala ng ganda at panganib ng kalikasan. Good morning guys, ang oras natin ay 10 minutes before 5 AM. So for today's video, susubukan natin puntahan ang mga pinakamagagandang spots dito sa Albay. Ito, nandito tayo sa room natin, nagpe-prepare na tayo. Medyo makalat yung kwarto natin. Maganda yung room. Maganda, may heater, malamig yung aircon, may blower, may CR, maganda rin yung CR. Ayun, may heater. Tapos paglabas mo sa room mo, doon na yung parking mismo. Ito na. 1.6 yung binayad natin dito. Guys, tara silipin natin si Mayon bago tayo umalis. So dito sa Onju Hotel, kitang-kita mo talaga siyang buo. Perfect talaga yung pinakatuktok niya, oh. Talagang matulis siya. Perfect cone. Kaya pala sikat yung Mayon kahit sa ibang bansa. Okay, mag-check out na tayo. 5:20 AM na. Ate, mag-check out na po ako. Ganda na langit, oh, kulay pula. Tara. Ang ganda talaga ni Mayon. Quitinan at saka Kitinday. Ayun na. Uy, ang ganda talaga guys. Parang namamagnet ako kay Mayon. Pero syempre, puntahan muna natin yung mga kailangan natin puntahan. Si Mayon, no? Sa likod natin, no?
Woo, let's go! Andito tayo ngayon sa Kamalig Bypass. Shout out kay Zeku na taga rito sa Kamalig. Kain muna tayo. Ito may kainan dito. Ang ganda talaga ni Mayon. Medyo madilim pa yan ha. Mamaya pag maliwanag sigurado mas maganda pa yan. Ay hindi nakaabot sa oras. Mamaya na lang. Mamaya tayo kumain. So paakyat pala yung papunta dun sa Kitinday Hill. Ito paakyat tayo ngayon. Sa around 20 minutes lang siya, 20 to 30 minutes mula dun sa Onju Hotel. Dito tayo pinadaan ni Google sa likod, mas mabilis daw. Parang walang dumadaan dito ah. Welcome to Sitio Agay, Caguiba. 7 minutes na lang. Mukhang ito na yung mga burol oh. Ayan oh, sa side natin. Ayan o. Madami daw yan, parang chocolate hills ng Bohol. So mamaya makikita natin. Ayan pa. Pero kailangan natin mag-hike. Exercise. Dito. Ito, Kitinday Green Hills. Ayan o, mga burol o. Ayan na yung mga burol. Time check 5:43 AM. Ito talaga inuna ko kasi mahilig tayo sa mga bundok. Sabi ko kailangan mapuntahan ko talaga to. Kahit di ko na mapuntahan yung iba. Bundok muna. Bundok first. Ayan o. Dito na tayo. Saan kaya magpa-park? Ito dito parking area. Good morning po. Pwede na pong pumapasok yung motor? Okay, pagdating po dito, ito po yung mga babayaran. 2 to 3 wheels na parking fees 10 pesos, 4 wheels 20 pesos. Entrance fee includes 20 pesos LGU environmental fee. For adult, 70 pesos. Sa mga bata, 40 lang. Sa mga senior, 60 pesos. Pag gusto nyo mag-prenup dito, 1,000 pesos ang babayaran. Sabi dito, Kitinday Green Hills Eco Park is open daily from Monday through Sunday at 6 AM to 5 PM. Camping is currently not allowed, so hindi pa po pwedeng mag-camp dito. Tapos, syempre, please pack up trash as you go. Yun, magpo tayo mag-iiwan ng mga kalat. At meron din sila mga restroom dito. Please do not leave your personal valuables unattended. Pero ayun, pinakiusap ko na kay kuya yung sa atin na pakibantayan yung gamit natin. Kasi ang dami nating karga. Thank you po. Meron pang isang bilog dito kung saan pwede kayong mag-picture. Bili muna tayo ng tubig na dadalhin natin sa taas. 25 yung maliit. Sige po. Opo. Ito yung sa may kubo, may left view deck and right view deck. Ang pinakataas po, left view deck. Ano po yung pinakamaganda? Yung left? Yung left. Ayan. Po. Ano pangalan niyo, ma'am? Marianelia. Ayun, shout out po kay Ma'am Maria. Thank you po. Tara, akit na tayo. Time check. 5:50 AM. Buti na lang at pinayagan tayong umakyat ng mas maaga kasi alas 6 pa lang yung open nila. Thank you kay Ma'am Maria. Sabi ni Ma'am, pinakamaganda doon sa left view deck kaya doon tayo pupunta. Maganda talaga dito, maaga kayo pumunta kasi magandang exercise to.
Ayan siya oh, aakatin natin. Napalabas na araw, ang ganda guys. Sumakto sa bundok. Malapit na tayo. Ang ganda guys dito. Napaka-solid. Ay, ang ganda. Ang ganda. Ay, naku. Maganda. Ito na yung kubo. Pwede tayo mag-stop over dito. Naku, 4 minutes pa lang. Binilasan kasi natin eh. Woo! Wow! Ang ganda. Ang ganda. Let's go. Tara, kaya tayo dun oh. Ayun oh, yung pinakamataas dun oh. So tara, pinasunod ko sa atin yung drone natin para hindi na ako mag-video. At para makita rin nyo rin yung view habang paakyat tayo kung ano yung tsura. Sa wakas guys, ito. Nandito na tayo sa taas. Woohoo! Welcome to Kitinday Hills! Woohoo! So guys, ito yung view dito. Pag nandito kayo, hindi nyo na pala kailangan mag-drone dito dahil napakaganda talaga. Ayan o, i-zoom nyo lang ng ganyan o. Oh. Ayun daw yung ayun yung left view deck. Maganda rin doon sa left view deck. Mas mababa siya ng konti dito. Itong pinakamataas yung right view deck kung nasaan tayo ngayon. Ayun yung kubo. Ayun yung paakyat dun sa left view deck. So kung ayun yung medyo mahirapan ng konti, mas madali, or gusto niyo na mas madali, doon sa may left view deck. Maganda pa rin naman ang view kasi kitang-kita niyo yung mga hills. Ayan oh, dami. Ang gaganda, green na green. Para siyang ano, sabi nila para siyang mga chocolate hills ng Bohol. Pero hindi pa kasi ako nakakarating ng Bohol eh. Kaya hindi ko siya maikukumpara. Pero napakaganda talaga. Tapos nasakto pa kanina yung sunrise. Ayan o. Ngayon mataas na yung araw. Ganda. May ano doon sa ilalim mo, may panra no. Ayun, naghahabulan sila oh. May event sila doon sa baba. Tapos tayo lang nandito, solo natin. Asan na yung mga turista? Sabado ngayon. Baka natutulog pa sila no. At napakaswerte natin, nakuha natin yung mga simayon na kanina na wala talagang kaulap-ulap. Ngayon nagkakaulap na siya oh. Napakaganda talaga dito. So hindi na tayo pwede magtagal dito kasi madami pa tayong pupuntahan. Another achievement unlock, Mount Mayon. Solid, ang ganda pala talaga niya, nakakamangha yung ganda niya. Sarap sa pakiramdam. So kung hindi pa kayo nakakapunta ng Bicol, pasyalan nyo to, napakaganda talaga. Sulit na sulit ang long ride. Guys, oo nga pala. Summer yan ha. Summer pero ganyan kaberde yung mga hills dito.
Diba? Napaka-solid. Ang date natin ngayon is April 12 yata or 13. Mamaya check natin. Ayan o. Napakalawak. Ang dami pala ng mga hills. Kung nasa baba ka, hindi mo mapapansin na maraming hills eh. Pag nandito ka sa taas, magugulat ka na lang na ang dami palang mga hills. So sana mapuntahan din natin yung sa Bohol soon. Ang mahal kasi ng ticket papuntang Bohol, para ka nag-abroad. So pag ipunan natin yung Bohol, pasyalan din natin. So pag nag-Bicol kayo, sama nyo na sa itinerary nyo to, Kitinday Hills. Maganda siya, sulit. Tapos ang mura pa ng entrance. Ito yung kubo, ang ganda rin ito. So hindi na natin pupuntahan yung left view deck guys, kasi oras na rin. Kailangan natin puntahan yung susunod na tourist spot. Tapos kung ayaw nyong umakyat doon sa taas, kahit dito lang sa kubo maganda yung view. Ito, pakita ko sa inyo. Ngayon nandito tayo sa loob ng kubo. Papakita ko kung anong makikita nyo na view. Ang ganda ng kubo naman na to. Ito yung view nyo. Kitang kita mo pa rin yung mga hills at makikita mo pa rin si Mayon. Ayan si Mayon. Sa camera ko parang ang layo niya eh, pero malapit lang siya kasi naka-zoom yung camera natin. Ay, naka fish eye. Ayan. So mula dito sa kubo makikita mo pa rin si Mayon. Ayun siya. Pero syempre mas maganda pa rin kung nandun kayo sa taas. Eto, meron silang fresh buko juice dito. 40 pesos lang kuya, no? Opo. Hello po, magandang umaga po. Buko juice, favorite. Matamis. Pawis na pawis tayo. Magandang exercise yung pag-akyat doon sa taas. Pinaka best time talaga pumunta dito sa Kitinday Hill is umaga. Kasi mamaya sigurado mainit na yan. Maganda rin daw pumunta dito ng hapon. Mga alas 3. Paano nyo po na-discover na maganda pala? May umakyat. Foreigner po yung unang nakatuklas. Kasi yung pakay nila sir, yung mga cave. Mga cave po. Dati may mga, di mo nakita yung cave sa taas. Hindi po, may cave po dyan. May Ay, sayang hindi natin nakikita, no? Yung ano sir, yung malaking kahoy doon, yung balite. Opo. Sa ibaba ng cottage. Yung nakabako doon. Cave. Pwede pong pasukin yun? Hindi. Bawal. 87 feet. Malalim po siya, 87 feet. Pag bumaba ka doon, baka di ka na makaakyat. Oo, kasi wala nang hangin. Dati yung may nahulog daw dyan na baka. Baka? Oo. Namatay po? Oo, kasi doon na siya kinatay sa baba talaga. May mga taong bumaba din po. Meron. Nagtali na lang siguro. Yung doon sa baba, mahirap hindi ka nang mamatay kasi wala nang hangin. Buti na atak nila pataas. Siguro masikip lang po yung kuweba, no? Natural po yung kuweba na yan o hinukay po? Dati, ano daw yan ng mga Hapon? Hapon? Kuta ng mga Hapon siguro. Diyan siguro nagtago sila nung mga ano pa. Gera po, no? World War II. Tapos po, yung ganito. Ito po yung ginagawa nilang langis, no? Apoy po. Tapos ito parang iluluto po siya. Iluluto kapag sobrang, pag mainit na, kusa pong hihiwalay yung laman. Ito po yung magiging langis mismo, yung laman ng buko. Tapos yung ano niya, yung shell niya sir, pwede mo magawang uling. Ang galing. Tapos yung bunot naman niya, pwedeng gawing bunot. Niya, Opo. yung balat niya, pwede mo naman siyang panggatong. Ito pong balat nitong niyog. Ibibilad mo lang yung Grabe, no? Walang tapon. Walang tapon. Yung dahon niya, pwede mo siyang gawing walis tingting. Yung dahon po nung niyog, no? Tapos yung tangkay naman ng dahon ng pwede mo naman din siyang panggatong pag tuyo. Ay, oo nga. Tapos yung iba, ginagawa pang design. Kunwari may kasal. Oo. Yung ano niya, yung talagang grabe yung niyog. Wala kang itatapon. Marami, walang sayang yung buko. Opo, walang sayang, no? Pwede kang magawa ng suka. May napanood pa po ako noon, pinang dextrose, ganito eh. Oo, yung sabaw. Oo. Yung mga sundalo po, sa gera. Dati talaga daw sir. Yung sabaw, pinang-dextrose nila. Ito, magbabayad na tayo. Lahat ng babayaran natin dito, 80 pesos lang. Di ba? Ang mura lang. Tapos ganun yung kapalit na view. Salamat din po. Thank you din po. Okay, tara. Next na tayo sa Kituinan Hills. Let's go. Mula dito, 23 minutes or 13 kilometers. Yeah. Thank you po. Muna na po ako. Napakaganda dito. Salamat po. Muna na po ako. Oops, nagpipicture sila.
Thank you. Sir. Ay. Natanggal mo na akong jacket. Grabe, pawis na pawis ako. Kung nandito ka nga naman, hindi mo makikita na madaming mga hills. Makita mo lang ito, kunwari ito, pa isa-isa mo silang nakikita. Pero pag nasa taas ka na, magugulat ka na lang na napakarami pala. Ano kaya pakaramdam nung unang nakadiscover nito, no? Sarap siguro, no? Nagulat siguro siya nung nakita niya pagdating sa taas. Wow, ang dami palang hills. Yan ang masarap, yung nakakadiscover ka ng mga hidden gems. Sana mapangalagaan nila yung nature dito sa Burol na mapanatili nila na ganito kaganda. Ayan o, ayan yung mga burol o. Dito, burol din. Tapos dito sa gitna, ilog siya. Ang ganda par. Si Mayon o, doon pa rin si Mayon. Wala pa rin siya ulap. Par, ang ganda par. Woohoo. Ih. Ganda ng kulay ng mga dahon. Sarap pa ng hangin. Grabe, puro niyog oh. Oh. Eh, ganda. Eh. Grabe naman ang view na to. So ayun yung motor natin. Tapos ito si Mayon. Kung mapapansin nyo sa camera, parang ang layo niya. Pero nakikita natin ngayon sa mata natin, yan, parang ganyan siya. Sayang na wala tayong zoom lens, no? Ayan, no? Napaka solid na, napakaganda talaga. Yeah. Ay, kaya kong tumambay dito hanggang mamaya. Nang nakaupo lang ng ganyan. Magmamasdan lang si Mayon, no? Napakaganda, napakaganda niya guys. Nagmamotor tayo ngayon sa gitna ng mga niyog. Sobrang daming niyog na nakapalibot sa atin. Tapos sa harapan natin si Mayon. Amazing experience to. Grabe experience na to. Hindi ko to makakalimutan. Solid. Ate, may daan po dito? Apo. Thank you po. May daan pala dito. Tara. Adventure mode. Sementado na. Para tayo nasa gubat dito Eh!
amazing view. Grabe ang view na to, guys. Sobrang amazing. So, heto yung view na makikita nyo kapag papunta kayo ng Quitinan Hills. Yan. Napakaganda. Tapos, pansin ko, ayan, umuusok si Mayon, oh. Ayan, umuusok siya, oh. Tapos, merong part dito na smooth. Ayan, oh, sobrang smooth niyang part na yan. Tapos, dito parang may sugat siya dito, oh, yan, oh. Tapos yung mga yan, siguro pinagdaanan yan ng lava, yung mga guhit-guhit na yan. Ang ganda niya, guys. Lalo na pag nakita nyo ng actual. Puro na lang ako stopover, ayan, oh. Dito tayo ngayon. Kain muna tayong kutsinta. Asan yung kutsinta natin? Uy, may mga kabahay dito, oh. Ang dami, oh. Ang ganda talaga. Eto na, Quitinan Ranch. Ah, dito may mga campsites. Ayun siya, oh. So hindi na tayo papasok dito, guys, kasi ayan, nakipagkita naman natin sa drone shot para makapunta tayo sa susunod. Dito maganda, ayan, oh. Puro ano siya, puro damo. Dito kung mahilig ka mag-camping, dito solid mag-camp, oh. Ayan, may mga ano sila, may pagtatayuan ng parang mga table, ano tawag dyan, mga platform. Tapos ito yung view mo. Sipin mo, dyan ka matutulog. Pag gising mo, yan yung view mo. Grabe, no?
So tara, next na tayo. Continue. Saan na ba next natin? Nakalimutan ko na sa next. Eto siya, oh. Silip na lang tayo sa labas. Oo. May puno din pala dito para may lilim. At may playground din para sa mga bata. May playground to. Tara. Next na. Time check, 8:25 AM. Nagtagal tayo dun. Ang ganda kasi ng view ng Mayon dun sa kalsada na yon. Magkaiba pa pala yun, guys. Ito pala yung Quitinian Hills. Quitinan. Ito pala hills. Yung dun sa kanina, ano siya, ranch. Yung ranch, doon yung campsite. Dito sa hills naman, anong meron dito? Baka yung kalsada mismo. Hello. Dito tayo pinapadaan. Meron ba dito? Google Map talaga kung saan tayo pinapadaan. Pinag-shortcut tayo ni Google Map. Pinapa-exit niya ako dito, kuya. Meron din dito labasan. Kaliwa. Puntang palengke. Oo, doon na lang ako. Sige po, thank you po. Makikiraan, boss. Dahil sa sobrang laki ni Mayon, kahit saan ka pala magpwesto dito, maganda. Ayan o, kahit dito sa highway, ang ganda pa rin. Kitang kita pa rin siya. Eto, may mga lodge pala dito. Pwede dito na lang ako mag-overnight mamaya. Ito, lodge Kapistahan Lodge. Kahit doon na tayo matulog mamaya. Feeling ko mas mura doon eh. So ito, andito na tayo sa Sumlang Lake. Tara, magtanong tayo. Pag day tour, 100 po. Pwede ka na pong maglibot, no? Yes po. Sige, tara, tignan natin. Kuya, salamat ha. 110. Sige po. So tignan natin kung ano mga pwedeng gawin dito sa may Sumlang Lake. So kung mahilig kayo sa view, sigurado mag-enjoy kayo dito. Ililibot ko kayo dito. May mga water activities din pala sila. Ayan, no? Pwede kayo mag-bike dyan sa may tubig. Ayun, may nagbabike, oh. May mga cottages din sila. Maganda na pang pamilya kasama mga bata. Welcome to Sumlang Lake. Let's go. Ito yung view dito. Meron silang mga kubo kung saan pwede kayong tumambay. Oh, meron din pala silang mga ano dito, merienda, oh. May mga siopaw. Ito, mag-siopaw na lang siguro tayo. Magkano po siopaw? 35 po, sir. 35. Sige po, isa po. Next na siopaw daw na ito. Bumili tayong siopaw. Pantawid gutom. Parang ayoko pang kumain ng kanin eh. Meron silang ano dito nakalagay, Sumlang Lake, tapos merong kalabaw. Kuya, bakit Sumlang? Pangalan ng lugar? Barangay Sumlang. Kaya pala Sumlang Lake. Yun. Tara, tambay muna tayo dito sa kubo. Enjoyin lang muna natin yung view dito. Kahit may ulap-ulap na si Mayon. At least kanina, buti, nagpakita siya na walang ulap. Ayan, may ulap na siya. To. Pero konti lang, mawawala din yan sa hangin, tutulak din ng hangin. Ayun, pwede kayong mag water activities dito. Meron silang malaking bike na lumulutang sa tubig. Meron din silang kayak dito, ayan nakikita ko.
Dito kahit nakatambay ka lang ganyan, tapos habang pinagmamasdan mo si Mayon, nakaka-enjoy, nakaka-relax na. Kasi masarap din yung hangin dito. Ayan. Okay, tapos na tayo dito sa Sumlang Lake. Next naman natin, Cagsawa Ruins na. So yung Cagsawa Ruins pala, isa siyang church na itinayo pa noong 1587. Grabe, ganun na siya katagal. Tapos ilang beses na rin siya nasira. At ilang beses na rin siya itinayo ulit. Tapos yung last na nasira siya is nung pumutok yung Mount Mayon, na sobrang lakas nung pagputok ng Mount Mayon noon. Tapos yun, natabunan yata siya ng lava, yung mga bato, or nasira siya, as in nasira. Tapos yung natira na lang yung maliit na parang bell tower. So pupuntahan natin siya ngayon para makita natin ang malapitan, para makita natin siya ng actual. Mula dito 10 minutes lang siya eh. Ganda naman ng mga halaman na to, parang fake. Let's go. Maganda rin yung view dito sa Sumlang Lake. Kitang kita mo yung Mayon. I love Malabog. Malabog, malaki na sili. Eto, dito sa kanto papasok ng Cagsawa Ruins, may makikita kang nakalagay dito, welcome to Cagsawa. Tapos dito marami nag-o-offer ng mga ATV ride. Ayan ang mga 50% off nakalagay. Sayang hindi tayo makakapag ATV kasi madami pa tayong pupuntahan eh. Warning, lahar flow prone area. Oh. So ibig sabihin, kung lahar prone flow area to, ibig sabihin may mga lava or lahar na dumaan dito. Kaya siguro nasira yung church nung sumabog yung Mount Mayon. Sige sige, thank you. Pwede daw pasok yung motor. Ito na siya, ang ganda. Isipin mo yan, yung nakatayo na yan is 1587 pa siya. Ayan o, may mga kasama na tayo dito na taga Cebu pa. Mohicans. Ayan, shout out sa mga taga Cebu, Mohicans. Si Sir, salita na Sir. O Sir, o. Ito si Sir, taga Matnog naman, Sorsogon. Shout out mo yung mga taga Sorsogon, Sir. Shout out dyan sa mga taga Matnog. Ayun. North Caloocan. From North Caloocan. North Caloocan, Matnog. Yun, shout out din kay Daddy G na taga Sorsogon. Guys, meron daw chili ice cream dito, sabi ni Kuya. Try natin. Yung ano po, chili ice cream saan? Dito ba yun? Ayan, chili ice cream. Ano yung ma-recommend mo na try ko muna? Yung sa 1, sir. 1? Ano, level ano na talaga? Level 3 na agad, sige. Magkano? 50 po, sir. 50 pesos. Ayan, 50 pesos. So try natin tong chili ice cream. So ito na. Level 3 na chili ice cream. Titikman na natin. Mahilig naman tayo sa maanghang eh. So feeling ko kakayanin naman natin tong level 3. Kaya natin. Maanghang siya, maanghang guys. Pero kaya naman. Ang kagandahan nito, kahit maanghang siya, since ice cream siya, hindi siya ganun kasakit. Pag naantok ka pala, kain ka lang nito. Magigising ka. Ate, ano itong mga pansit na to? Pansit ba to? Dito lang po yan sa ano, sa Bicol? Pansit? Naga, yung pansit bato. Sabi ni Sir, ito yung mga pansit bato daw, original siya from Naga. Bagnet, may bagnet din pala sila dito. Ate, ito, ano po ito? Pinangat. Pinangat, ano to? Isda? Isda? Daon ng gabi po. Naman sa loob ng crab meat. Ito daw pinangat is dahon ng gabi na may crab meat sa loob. Tikman mo kaya, magkano ba ganyan? 110. Yan na yan. Naiwalay lang, sir. Ano to kasi? Dahon ng gabi lang to. Na may gata, sir. Na may gata. Ito yung pinangat guys. Dahon ng gabi na binalot. Tapos gata, ginata siya. Ginata ang gabi. Tikman natin kung masarap. So ayan, makikita nyo, puro-puro siyang dahon talaga. Healthy to. Kung titignan nyo, kala mo ano siya eh, parang kalamay eh. Tikman natin. Ang lambot. Yung texture niya malambot. Hindi mo ma-feel na kumakain ka ng dahon. Cheers, pinangat.
Dati po may simbahan dyan, no? Ah, yun yung simbahan yung nasa tabi niya. Dahil sa pagputok ng Mayon po, no? So ilang beses na tong nasira, ilang beses na rin siyang tinayo. Grabe. So dito po siguro dumaan yung lahar, no? Grabe pala yung pagputok ni Mayon. Galing po ng bulkan. Yung mga bato-bato na yan. So itong mga bato na to, galing daw sa bulkan yan. Ayan o, ang lalaki ng mga bato, galing sa loob ng bulkan yan. Ayan pa yung mga bato, ang lalaki. Ang natabunan talaga po, yung Bujaw. So ito po, hindi po siya natabunan. Nasira lang. So ibig sabihin po itong mga to, mga pader po ng church, no? Ah, gumuho na. Ano po? Kumbento po dati yan. Tignan nyo yung mga bato na ginamit sa pader ng church na to. Ayun, no? Dahil hindi pa uso hollow blocks nun eh. Mga bato ginamit nila. Ano, puro bato siya, oh. Pero ito ang tibay nito. Kasi isipin nyo, ilang earthquake na, ilang bagyo na, nalahar na nga. Pero hanggang ngayon nakatayo pa rin. Guys, ngayon ko lang napansin, yung likod pala ng bell tower is si Mount Mayon. Kasi kanina natatakpan siya ng ulap eh. Ngayon, eto nakikita na natin yung tuktok niya. So tapos na tayo dito sa may Kagsawa Ruins. Pupuntahan naman natin yung Daraga Church. Yun yung church na itinayo noong 1700s. After masira nitong Kagsawa Church, doon na nagsisimba yung mga tao. Doon sa may Daraga Church. 12 minutes lang siya mula dito. Ang lapit lang. Tapos kagraray na tayo. Doon ako excited kasi bundok-bundok na naman doon. Kuya, saying thank you, thank you. May kinakomento sa akin si Kuya. Mahiyain daw si Magayon. Kasi daw may pagkakataon na nangyari kapag madaming tao na nagpipicture doon sa may Kagsawa, kahit walang ulap, kapag biglang dumami yung tao tapos madami nagpipicture, bigla siya nagkakaroon ng madaming ulap. Madalas daw ganun yung mangyari. Kaya kung pupunta kayo doon, agahan nyo. Wala pa masyadong tao. Eto, kita ko na yung church. Ayan, no? Daming tao. Ganda niya. So, ito po ang Daraga Church. So guys, ito. Mula dito, makikita mo yung view ng Mount Mayon. Ayun siya, oh, kaya lang natatakpan siya ng ulap ngayon. Dito marami din magpipicture, ayan, dahil lang sa ganda ng view. At ang ganda ng church talaga. So Sunday ngayon, kasalukuyan sila nagmimisa. Ayan yung Mayon, no? So yun guys, bawal pala magpalipad dito. At actually, ano kasi siya, nasa restricted zone siya. Daanan ng aeroplano, ng airport. Kaya bawal talaga. At huwag kayong magpapalipad. Huwag nyo lang ipilit pag ganun kasi pwedeng maka-aksidente eh. Let's go! Parang ano din siya, parang yung church din sa yung Paway Church yung sa Ilocos. Okay, next punta na tayo ng bundok sa wakas.